Okay, a very blessed morning to each and every one of us. Malamang po nakita niyo po yung teaser po natin na inilagay ko po regarding doon sa pag-uusapan po natin ngayon. Walang iba kundi ang Antikristo. Yan po nakikita po ninyo sa inyo pong mga screens ang The Antichrist. Okay? So, napakahalaga po ng topic na ito, ng paksang ito, kaya I encourage you na sana po namnamin po nating mabuti itong atin pong pag-aaralan ngayon. Dahil ito po talaga ay meron pong significance doon sa mga present na nangyayari po sa panahon natin ngayon. Tignan po natin, ano po bang orasan natin? Ang orasan po natin ay ang bansang Israel. Ano po ang mga nangyayari dyan? Kalat-kalat po ang mga nangyayari. Dumating ang Red Heifers, dumating si Rab Shlomo Yehuda, aka Dayanuka. Tapos, malamang pinaghahanda na po nila yung third temple na itatayo. Okay? So, ito pong mga ito ay palatandaan. Okay? So, mas tutukan po natin ngayon yung mga palatandaan na yan. Dahil ito po ay may significance po. Kasi, tulad po ng nasabi ko po, ano po ba ang present standing natin ngayon bilang mga tao? Ano po yung present time natin ngayon sa kalendaryo ng Diyos? Sa kalendaryo po ng Diyos o sa programa po ng Diyos, tayo po ay nasa church age na naniniwala ako malapit na pong matapos. Kailan matatapos ang church age? Matatapos po ang church age kapag na-rapture na po ni Jesus ang kanyang bride. Sino po ang bride ni Jesus? Tayo po, ang mga mananampalataya niya. Tayo po ang kanyang church. Again, ang church hindi building, hindi organization. Ang church ay tayo, mga tao. Dahil ang Holy Spirit po ay yan, nananahan po sa atin. Okay? So, church age po tayo right now. At ito pong sasabihin ko. At anytime po ngayon, dahil sa mga nakikita po natin palatandaan, maaari na pong maganap ang rapture of the church. Tayo po yon, ira-rapture tayo. Pag-usapan po natin, rapturo po yan sa wikang Grego. Ito po ay nangangahulugan ng pagdagit. Okay? Para dagitin ka, hindi ka pwedeng dagitin ng dahan-dahan o slowly. Dadagitin ka sa isang kisap mata, in a blink of an eye ka niya. Bling! Ayun. Mawawala tayo rito sa lupa. Ayan. And then, magtataka yung mga tao ng mundo, nasaan sila? Saan sila napunta? Akala nila kinuha tayo ng alien. Ganun po ang mangyayari po diyan. So, ano pa po mangyayari? Pag ni-rapture po tayo, imimit po tayo ng Panginoong Hesukristo sa air. Nakasuspend ang Panginoon. Hindi po tatapak ang kanyang mga paa din sa lupa. Nakasuspend. Dadalhin po niya tayo outside this galaxy, outside this Milky Way, at dadalhin po niya tayo doon sa third heaven, ikatlong langit. Yun po ang tahanan ng Panginoong Hesukristo. At ano pong mangyayari? He will bring us to the third heaven para sa kanyang Bema seat. Ano po yung Bema seat judgment? Ito po yung judgment ng mga believers. Oops, judgment ng believers? No way, hindi tayo hahatulan sa kasalanan. Judgment means magbibigay ng reward ang Panginoong Hesukristo kung paano natin isinapamuhay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos while here on earth. At syempre, yung pinakahihintay natin, magaganap po ang Supper of the Lamb. Okay? 7 taon po yan na nandun tayo sa langit. Nagbibigay siya ng reward. I don't think kung 7 taon na literal or something, pero sa kabuuan po talaga 7 taon. Yan po ang sasapitin ng church. Okay? Meron tayong divine supper kasama ang Panginoong Hesukristo. Makikita natin siya ng mukaan. Meron tayong supper, yung supper ng lamb sa kanyang bride. Para ikakasal siya sa kanyang bride. Tayo po yon, and bride and church. At ang church po hindi organization. Para na akong sirang plaka. But, kailangan po nating malaman, tayo po ang church. Okay? So, ayan po ang kahihinatnan nating mga mananampalataya. Pasok na po tayo sa topic natin. Exciting, ano po? Dito po ngayon sa lupa, maiiwan yung mga hindi na rapture. Ngayon, sino po ba ang mararapture?
yung mga naglagak ng pananampalataya kay Hesukristo bilang personal Lord and Savior nila. Mararapture. Tayo po yun. Ngayon, yung hindi gumawa nun, o yung opposite ng desisyon na ginawa natin, ibig sabihin, yung mga hindi tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, yung mga hindi nagtiwala kay Jesus na sapat na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para maligtas ang kanyang kaluluwa, yung mga hindi nagtiwala sa kanya, maiiwan po rito sa lupa. Okay? Ito yung mga unbelievers na tinatawag po natin. Ayoko pong gamitin yung term, pero talagang unbelievers po. Okay? Hindi nila pinagkatiwalaan yung finished work ni Jesus Christ na napakahalaga po talaga na alam natin yung kasapatan nung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? 7 years tribulation. Ito na po ang mangyayari. Narinig yung sinabi ko? 7 years tribulation. Okay. Sa langit, 7 years. Kasama natin si Jesus. Nagbibigay siya ng reward. Meron tayong supper with the lamb, ano? Wedding sa kanyang bride. Tayo po yon. And dito po naman sa lupa, 7 taon po. Habang nandun tayo sa langit, 7 taon. Sa lupa, 7 taon na tribulation ang tawag. Ito pong mangyayari. 7 taon po yan 7 taon. Sa unang part nung 7 taon na yan, o sa unang part po nung 7 years tribulation na yan ay lilitaw po ito na po yung topic natin, the Antichrist o yung Antikristo. Lilitaw po siya. Magpapakita siya ng mga tanda. Okay? Magpapakita po siya ng mga kababalaghan. Sabi ng Aklat ng Tesalonica, magpapakita siya ng mga kababalaghang taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Okay. At ito pa po, marami siyang malilinlang. Marami siyang malilinlang. Dahil itong mga taong ito ay sa halip na hanapin ang katotohanan ng Panginoong Hesus, nireject nila ang Panginoong Hesus noon. Bigyan po natin ng tutok dito ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ay talagang atat na atat o gustong-gusto nilang maitayo yung kanilang third temple. Okay. So, ang Antichrist po ay makikipagtulungan po sa kanila so that yung pinaka-crave nila, yung pinaka-mimithi nilang third temple ay may sa katuparan. So, yung Antichrist magiging bida sa kanila. Magiging bida sa kanila yung Antikristo. Sabi ni Kristo sa Bible, sabi ni Jesus, dumating ako sa aking pangalan, isinugo ako ng aking tatay sa langit, pero hindi ninyo ako tinanggap. Ganun pa man, sabi ng Panginoong Hesus, pag may darating dito na taglay ang kanyang pangalan, tatanggapin ninyo siya. Yun yung the Antichrist. Nakakalungkot, pero talagang Bible prophecy, mangyayari po talaga. So, ayan po mangyayari. So, tuwang-tuwa sila na i-build ang kanilang third temple. Okay? So, nung na-build na yung kanilang third temple, ano bang ginagawa ng mga Jews sa third temple during the Old Testament times? Nag-o-offer, blah, blah, blah. Kung ano man yung offering na yan, ganon-ganon. Yung the usual. Nakakalungkot kasi tinapos na po yan ni Jesus. Ngayon, dahil sa kanilang hindi po pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, binubuhay nila yung mga tinapos na ni Jesus. Ayan po ang masaklap. Talagang nasa batas talaga. Talagang they don't know the Lord Jesus Christ. Amen? Binubuhay nila yung mga tinapos na ng Panginoon. Okay, fine. So, ang Antikristo, bilib na bilib sila sa Antikristo habang yung Antikristo nagpapakita ng mga kababalaghan na kamangha-mangha. Actually, mayroon pong verse sa Bible na masusugatan yan, pero gagaling. At may napanood po akong pelikula, napakaganda po ng pelikulang ito, Apocalypse 2017. Doon po sa movie, binaril yung Antikristo, then nabuhay. Maaring similar po. Pero sa lahat po ng pelikula na napanood ko regarding the Antichrist, ito po ang pinaka-biblical. Gawa po ito ng mga Kristiyano. So I recommend you to search it on YouTube, Apocalypse 2017. Starring Sergio Morone. Okay? So napakaganda po ng pelikulang yan. Panoorin nyo po. I highly recommend it. So, pag nasugatan po yung Antikristo, o sabihin natin namatay yung Antikristo at muling nabuhay, taglay ang kapangyarihan ni Satanas, madideceive niya ng mundo. Eto na ang pinakahihintay namin. Kasi ang mundo, ano bang hinahanap ng mundo? Ang mundo ay lagi naghahanap ng katibayan. To see is to believe. Magpakita ka ng katibayan, then we will believe. Samantalang sa Panginoong Hesus ganito, maniwala ka muna, then
makikita mo ang resulta. Tingnan mo si Tomas, sabi niya, naniniwala ka ba Tomas? Dahil nakita mo ko, sinasabi ko sa iyo, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, subalit naniniwala. Tayo po yun. Napakapalad natin. Even without seeing face to face the Lord Jesus Christ yet, we believe and we love Him very, very much. Okay? So, yan po ang mangyayari. So, na-deceive na ang mundo, nagoyo na ang mundo. Okay? Tuwang-tuwa sila. Tandaan nyo, 7 taon lang po ang orasan ng Israel dito ngayon. Ito na po yung tinatawag nating Jacob's Trouble. Yung 7 years tribulation, tinatawag din po ng iba na Jacob's Trouble. So, nasa Jacob's Trouble na po yung mga naiwan sa rapture. Okay? Particularly yung mga Jews kasi ang kalendaryo po yung timeline nandiyan po talaga sa Jerusalem. So, ayan. Ano po mangyayari? So, ang sabi ko po, na i-build yung third temple, tinutuloy po nila yung offering and all that. So, ayan na po. And then, ano pong mangyayari? First 3.5 years, yung temple sacrifices, ayos, fine, check. Masaya. No? Masaya sila kasi nagagawa. Pero alam niyo pong mangyayari sa kalagitnaan ng 7 taon, which is yung 3.5 years. Ano mangyayari right after 3.5 years? Yung Antichrist po, bigla po niyang ipapatigil yung mga sakripisyo. Yung mga pagsasacrifice sa temple, itigil yan kanya. And then, ito na po yung sinasabi ng Bible sa Thessalonica. Pag pinatigil niya yung mga sacrifice, siyempre susunod ang mundo. Kasi hawak niya na lahat eh. Amen? Hawak niya na lahat. Nakita na nung Antichrist na hawak niya na ang buong mundo. Sumusunod na sa kanya lahat. At yung Antichrist, naniniwala ako, marunong po yan sa technology. Kaya ang gagawin niya ngayon, nakita niya, bilib na bilib sa kanyang buong mundo. Tandaan po niyo ito, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ang gagawin po ng Antichrist ngayon, ipapatigil niya yung mga sakripisyo sa templo. At ang gagawin niya, papanik siya sa pinakamataas na dako ng templo at itatanghal niya na siya ay Diyos. Yun na. Ayun ang tinatawag nating kalapastangan ng walang pangalawa. Okay? So, yun po mangyayari. Then, right after that, yung kalendaryo, nasa kalahati na po, may 3.5 years pong natitira. Tandaan niyo po, yung 3.5 years na una ay tribulation. Yung Great Tribulation po, ito na po ang masaklap. Ito na po yung Great Tribulation na tinatawag. Great Tribulation, it means mas matindi. Ito yung kapanglawang walang pangalawa. Kapighati ang walang pangalawa. Kasama po dyan yung malalakas na lindol. Tandaan nyo po, hindi lang po ordinaryong earthquake. Malalakas na lindol, and all this, and all that, nuclear war, lahat. Pagsamasamahin mo na ang pangit sa mundo. Okay? Kasama din dyan yung paghahari ng Antichrist na nakita na po yung kanyang totoong kulay. Masamang tao, suwail. Sabi ng Bible, sa magandang balita Biblia, siya ang suwail. Okay. At ang gagawin niya, ang gagawin po ng Antichristong ito, pag na-reveal niya na yung self niya as God, yung pride niya, talagang aakyat na po ng todo-todo. Tandaan po niyo, yung Antichrist po may kasama, ito po yung kanyang false prophet. Okay. Ngayon, break muna tayo dyan. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Ito po yung controversial ngayon. Ang Antichrist po ba ay Hudyo or Gentile na kagaya natin? Okay. Kunin lang po natin at tignan lang po natin yung dalawang views. Sabi nung iba, Hudyo o Jew. Dahil sinabi ni Jesus Christ, sinabi ko na po kanina yung talata, pumunta ako rito sa aking pangalan, na may basbas ng aking tatay sa langit, nga ni Jesus, pero hindi ninyo ako tinanggap. Ganun pa man, if someone will come here, having his own name with him, tatanggapin ninyo siya. Yun yung Antichrist. Kaya, sino po ba ang naniniwala sa konsepto ng Mesias? Hindi po ba mga Hudyo? Kaya yan ang kanilang argument. Kaya naniniwala yung iba na Hudyo ang Antikristo. Okay. Ngayon naman, tingnan naman natin na yung Antikristo ay manggagaling daw sa Gentile world. Tulad po natin, no? Particularly dyan po sa Europe, sa Roman Empire. Former Roman Empire. So, nandyan po yan. Ang sabi po nila, yung Antichrist daw po ay manggagaling dyan. Sapagkat nakalagay po sa Daniel chapter 9 yata, kung di ako nagkakamali, na
Sabi niya, hindi niya nire-regard yung God ng kanyang mga fathers. Okay. Kaya sabi po nila, siya ay hentil. Ibig sabihin, galing siya sa mga pagano, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan na gano'n. So, yan po yon. Kasi hindi po Israel yung mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Wala silang Diyos-Diyosan. Walang Diyos-Diyosan ang bansang Israel. Dahil ang bansang Israel po ay, yun na nga po, naniniwala lamang sa God the Father. Hindi po ba? So, ayan po yon. So, ayan po makikita po natin dito yon kaibahan. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, hentil po ba siya o Hudyo? Sa akin po, pwedeng may possibility yung dalawa. Pero sa akin, who cares? Who cares? Bilang believer ni Christ, hindi ko na po yan maaabutan. Nandito lang po ako para i-share kung ano yung pwedeng mangyari doon sa mga maiiwan. Pero I hope yung lahat na nakikinig nito makasama sa rapture, magkasama-sama tayo kasi masarap po sa piling ng Panginoong Hesukristo. Okay, ano ba pong mangyayari? Balik po tayo sa Antikristo na atin pong topic. Ang Antikristo po may kasama siya yung false prophet niya. Naniniwala po ko yung false prophet, yan po ay Hudyo. Yan po ay Jew. Ngayon, ito po siya. Ang Antikristo po ay hindi po siya religious figure. Tandaan niyo po siya. Siya po ay politician. Nasa politics po siya. Yan ang kanyang more on politics siya, more on governing the world siya. Hindi po siya more on religious aspects, you know. Pero yung false prophet, yan po ay nandoon sa religious aspect. At yan po ay isang Hudyo. Meron silang treaty. Okay, so yan. Ayan ang kanyang tagasigaw. Ito na, ito, ganyan. So, siya ang nagpo-point ng finger doon sa Antikristo para yung mga tao, itingin nila yung mata nila sa Antikristo. Yun po yun. Yun. Ano po ang mangyayari dito? Ang mangyayari po ngayon dito, sa huling panahon, ito na po yung tinatawag nating last day, ito na po yung sa Battle of the Armageddon. Ang Antikristo po ay hinayag na po niya na siya rin po ay laban sa Israel. Okay, kaya ang mangyayari, yung Israel ngayon, palilibutan ng mga kaaway niya. Palilibutan ng mga bansang gustong sumakop sa kanya na nasa pamamahala na ngayon ng Antichrist. Kaya ang mangyayari ngayon, ang Israel mapupunta po sa tinatawag na kawalan ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Mamamatay na tayo. We are hopeless. Papatayin na tayo ng mga ito. Ganun na sasabihin nila, mamamatay na tayo. Wala ng pag-asa. Hopeless na. Then, sa mga oras na yon, darating po ang tunay na Jewish Messiah, si Jesus Christ. At sa likod, si Jesus Christ po dumarating, nakasakay sa kabayo, okay, na puti, at nasa likod po niya tayong mga na-rapture na. Okay, bigyan po natin ng linaw. Ang rapture, Jesus will come to get His church. Jesus will come for the church sa rapture. Ang paa niya ay hindi tatapak. Pero dito po sa second coming, Jesus will come with His bride, the church. Tayo po yun. Okay, and then ano po mangyayari? Yung Antikristo po at saka yung false prophet during that time, okay, sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, ay itatapon po sila sa lawa ng apoy. Okay, itatapon po sila sa asupre. So matatapos na po yung paghahari ng Antichrist. Ito na po yung dulo ng 7-year tribulation. Okay, at si Satanas po ay ikukulong po ng 1,000 years sa malalim na balon. Nalagang kamangha-mangha yung mga mangyayari sa last days. Pero napakaganda po ng huling part. Ano po? Makikita po natin lahat ang mga pangyayaring yan. Nasa likod tayo ng Panginoong Hesukristo. At tayo po ay maghahari ng 1,000 years dyan sa Jerusalem. Noong si Jesus Christ po umalis sa mundo, sa Mount of Olives po siya umakyat para pumanik sa langit. Di po ba? Sa Mount of Olives po siya, yung paa niya, yung pinakahuling natapakan ng paa niya sa lupang ito ay Mount of Olives. Ngayon, pagdating po ng panahon na yon sa Mount of Olives, pagtapak ng Panginoong Hesukristo ng kanyang paa sa Mount of Olives, sa second coming niya, ang mangyayari po yon ay mabubuksan po yung gate. Yung eastern gate yata na tinatawag mabubuksan. At doon siya papasok. Maghahari tayo ng 1,000 years.
At pagtapak niya ng paa niya sa bundok, magkakaroon ng pinakamalakas na lindol na hindi pa naranasan ng buong mundo. At maghahari na po tayo ng 1,000 years. Ito tinatawag na millennial reign of Christ. Together with His believers. Tayo po yon. Okay? Nakakamangha ang Panginoong Hesus. Napakabuti po niya. Kasama tayo sa kanyang programa. Ang bride niya. Ganyan niya kamahal ang church. Ang church po mga tao, believers. Ganyan niya kamahal ang mga believers niya. Tayo po yon. Nakaka-touch po habang pinag-aaralan ko po ito. Napakabait ng Panginoong Hesus. Kasama tayo sa tagumpay niya. Amen? Pero nung namatay siya sa krus, mag-isa lang niya. At tinubos niya ang buong mundo ng kasalanan. Nag-iisa siya. Lonely. Alam niyo kung may ang pinakamalungkot na tao sa kasaysayan, siya po yon. Nag-iisa sa krus. Andoon lang yung kanyang disciple na isa, tapos mami niya, mami Mary niya, no? Yung mami niya umiiyak si Mary. And syempre, anak niya yan si Jesus Christ. Isipin niyo po yung napakapanglaw na kalungkutan nung nasa cross siya. Dumating siya nung first coming niya, first advent niya, He came as a baby, a hopeless baby, a helpless baby. Okay? Kailangan kargahin, lampinan. Yung mga Belen ngayon, pagandahan ng mga Belen, pero ang totoo lang, dapat ang Belen papangitan, pabahuan. Mabaho po kayo yung pinagpanganakan sa kanya. Nalagyan ng mga hayop yun. Doon siya. Hiniga lang siya roon at merong mga hayop na ilalapit yung bibig sa kanya para yung baby, kasi mahina pa yung baby, maliit, ano? Para yung baby ay mainitan. Ganun ang ginawa nila malamang sa Panginoong Jesucristo. Pero sa kanyang second coming, iba na pong klase. Makikita siya lang lahat ng mata. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung kaibahan ng rapture at saka second coming. Ito po ang medyo nalilito yung iba. Yung rapture po silent. Walang makakakita. Yung rapture po kasi, hindi po siya prophecy. Ito po ay revelation kay Paul. Later. Samantalang yung second coming po, yan po ay prophecy. Okay? So, yung rapture po, para po exclusive lang po sa mga believers. Okay? At yung second coming po, yan po, makikita po si Jesus ng lahat ng mata ng buong mundo. So, yun po. At ang Antikristo po, doon na po nagtapos ang kanyang role o papel na gagampanan dito sa mga talata ng Bible. Pero, napakabuti talaga ng Panginoon. Bago pa man dumating yung tribulation, inalis na po niya ang church. Nakita niyo po ang puso ng Panginoon kung talagang papakinggan niyo po ito ng buo, no? Itong recording nito, itong video nito, pakinggan niyo po mula umpisa. Inalis na po ni Jesus yung church dito sa lupa para hindi na umabot ng 7-year tribulation. And then pagdating niya, kasama tayo mag-ahari. Napakabuti niya sa kanyang bride, sa kanyang church. Ayan ang revelation ni Lord sa akin. Kay buti-buti ni Jesus sa kanyang bride, the church. Okay? So, ayan po, nagapi na po ang Antikristo. Pero, sino ang Antikristo? Ayan po naman talagang wala tayong alam diyan. Samantalang, nangyayari na po yung mga nangyayari ngayon sa Israel. Nandiyan na po yung Yanuka, the Red Heifer, the Third Temple. Yung Antikristo po, naniniwala ako bilang mga believers, hindi na po natin siya maaabutan kasi mararapture na po tayo the moment na lalabas siya. Kasi taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. At alam ni Satanas yung oras niya nabibilang na. Kaya double time siya during that time. Okay, so yan po ang pag-aaral natin tungkol sa Antikristo. At kung mananampalataya kayo, don't have to fear anything. Dahil ililigtas na tayo ng Panginoon para hindi na natin maranasan ito. So again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita to do so. Pakiclick yung notification bell sa baba para may bago tayong mga videos, ma-update ka. Again, mahal na mahal tayong lahat ng Panginoong Hesus. At panalangin ko, dalangin ko, lahat na nakikinig ng video, lahat na nakikinig ng recording na to, nanonood ng video nito, ay makasama po sa rapture. Yan po ang puso ko. Makasama po sa rapture.
Okay? So, hindi na po natin business. Sino ba ang Antikristo? Taga saan ba yung Antikristo? Sabi ko nga, maski Hudyo siya, maski Romano siya, o Gentile siya, it doesn't matter. Hindi natin siya maaabutan. Kaya, now is the right time. Kaya kung hindi mo ba tinanggap ang Panginoong Jesus, manalangin ka, sumabay ka sa akin. Lord Jesus, I know that I'm a sinner. I know that I can do nothing to save myself. Lord Jesus, I invite you into my life right now. Be my Lord and my Savior. Be the driver and the pilot of my life for the rest of my life until I meet you face to face, or until you raptured me together with other believers. Thank you, Lord Jesus. Amen. Kung nanalangin ka ng maikling panalangin yan at talagang taos naman sa puso mo ang pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Lord and Savior mo, I believe you got born again, you got saved. Ang born again po ay hindi isang religion. Ang born again ay isang buhay na relasyon sa isang buhay na Savior. Buhay na Savior na gumagawa ng mga kamangha-manghang mga bagay sa mundo, na nagmamahal. A Savior who loves us so much. That's the Lord Jesus Christ. Okay? Mahal na mahal po niya tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa mundong ito, marami tayong magiging problema, marami tayong mga ma-encounter, but take note. Lahat ng pangako niya nakasulat na po sa Bible. That's why you have to pick your Bible. I believe may mga Bible po kayo. Kamura ng Bible. Anyway, you can download one on your cellphone, but I recommend you get a book, a Bible format sa book, no? Kasi mas maganda po talaga. Pwede mong guhitan, pwede mong highlightan yung mga pangako ni Jesus na mababasa mo, pwede kang magsulat sa Bible mo, it's very personal. Okay? Intimate relationship with Jesus Christ through His Word, and that's a big wow. Okay? Again, marami pong salamat, and huwag tayong matatakot sa Antikristo, hindi na po natin siya aabutan. Thank you, and Jesus truly loves us all.